Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may 2 ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya." Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami na kahit kakaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo." Tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga. "Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami," pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, "Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala." Pagkatapos ito'y sinabi ni Jesus, "Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay handa. Sa Ebanghelyo ngayon, ikinuwento ni Jesus ang talinghaga tungkol sa 10 dalaga na lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal. Lahat sila ay may dalang ilawan. Lahat sila ay naghihintay. Lahat sila inaantok at nakatulog. Ngunit may isang napakahalagang pagkakaiba. Ang 5 matatalinong dalaga ay may dalang ekstrang langis. Samantalang ang 5 hangal ay walang sapat na baon. Nang dumating ang sigaw sa kalagitnaan ng gabi, "Narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas kayo at salubungin siya." Saka lamang naging malinaw kung sino ang tunay na handa. Kaya nga ating word of the day, handa. Napakaganda ng mensahe ng Ebanghelyo dahil ipinapaalala nito sa atin na hindi sapat na maghintay lamang sa Panginoon. Kailangan din nating maghanda habang naghihintay. Lahat ng 10 dalaga ay naghihintay sa parehong tao. Lahat sila ay may ilawan. Sa panlabas, halos walang pagkakaiba. Ngunit nang dumating ang kritikal na sandali, lumitaw kung sino ang naghahanda ng mabuti. Ang pagkakaiba ay nasa langis. Isang maliit na bagay na hindi gaanong napapansin habang maliwanag pa. Ngunit naging napakahalaga nang dumating ang dilim. Ganoon din sa ating buhay. Maraming bagay ang tila hindi mahalaga habang maayos ang lahat. Ang panalangin, disiplina, pananampalataya, mabuting relasyon sa Diyos, pagpapatawad, paggawa ng mabuti. Minsan parang maaari naman nating ipagpaliban ang mga ito. Kapag malakas tayo, parang hindi natin kailangan ng Diyos. Kapag maayos ang pamilya, parang hindi kailangang manalangin ng taimtim. Kapag malayo pa sa ating isip ang kamatayan, parang marami pa tayong panahon upang magbago. Ngunit may mga pagkakataong dumarating ang hating gabi ng buhay. Isang sakit, problema, pagkawala, kabiguan, krisis, o pangyayaring hindi natin inaasahan. At sa mga sandaling iyon, lumalabas kung ano talaga ang laman ng ating ilawan. Ang langis sa talinghaga ay maaaring maging magandang larawan ng mga bagay na tahimik nating iniipon sa ating espiritual na buhay. Bawat panalangin ay parang patak ng langis. Bawat pagpapatawad ay parang mga patak ng langis. Bawat pagkakataong pinipili nating maging tapat kahit walang nakakakita ay patak ng langis. Bawat kabutihang ginagawa natin nang walang hinihintay na kapalit, patak ng langis.
bawat pagkakataong bumabangon tayo pagkatapos magkasala at bumabalik sa Diyos ay patak ng langis. Maliliit ang bawat isa. Ngunit kapag dumating ang dilim, doon natin makikita kung gaano kahalaga ang mga ito. At napakaganda ng ating ebanghelyo. Pinagninilayan sa paggunita kay San Agustin, sapagkat kung mayroon mang santo na nagpapaalala sa atin tungkol sa kahalagahan ng paghahanda at hindi pagpapaliban sa Diyos, isa siya sa pinakamagandang halimbawa. Hindi agad naging santo si Agustin. Ang kanyang kabataan ay panahon ng matinding paghahanap. Hinanap niya ang kaligayahan, katotohanan, at kahulugan ng buhay sa iba't ibang direksyon. May panahon na alam niyang may mga bagay siyang kailangang baguhin, ngunit nahihirapan siyang bitawan ang dati niyang pamumuhay. Napaka-tao ng karanasan ni Agustin. Dahil ganyan din tayo kung minsan. Alam natin kailangan nating magbago, ngunit sinasabi natin, Lord, hindi pa ngayon. Alam natin kailangan nating patawarin ng isang tao, ngunit sinasabi natin, tsaka na. Alam natin kailangan nating bumalik sa panalangin, ngunit sinasabi natin kapag hindi na ako busy. Alam natin may ugali tayong kailangang iwan, ngunit unti-unti na lang. Alam natin kailangan nating lumapit muli sa Diyos, ngunit iniisip nating marami pa namang panahon. Ito marahil ang isa sa pinakamalaking panganib sa ating espiritual na buhay. Hindi naman natin tahasang tinatanggihan ng Diyos. Ipinagpapaliban lamang natin siya. Hindi natin sinasabing, ayaw ko magbago. Ang sinasabi natin, magbabago ako pero hindi pa ngayon. Hindi natin sinasabing ayaw ko magpatawad. Ang sinasabi lang natin ay darating din ako dyan. Hindi natin sinasabing ayaw kong manalangin. Sinasabi lamang natin kapag nagkaroon ako ng time. Ngunit ang problema, walang nakatitiyak kung gaano karaming mamaya ang ibibigay sa atin. Kaya sinabi ni Jesus sa pagtatapos ng ebanghelyo, kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Hindi ito pananakot, ito'y paanyaya na pahalagahan ang ngayon. Ang Kristiyanong handa sa Panginoon ay hindi yung nabubuhay sa takot sa kamatayan. Siya yung natutong mabuhay ng mabuti ngayon. Sapagkat kung tama ang ating pamumuhay ngayon, hindi natin kailangang matakot sa bukas. Napakagandang tingnan ang buhay ni San Agustin mula dito. Dumating ang sandali na hindi na niya ipinagpaliban ang Diyos. Ang biyaya na matagal nang kumakatok sa kanyang puso ay pinapasok na niya. Ang mga panalangin at luha ng kanyang inang si Santa Monica ay nagbunga. Nagbalik loob si Agustin, nabinyagan at ibinigay ang kanyang buhay sa Panginoon. Ang taong minsang naghahanap ng kaligayahan sa maraming bagay ay natuklasan na ang pinakamalalim na hinahanap ng kanyang puso ay ang Diyos. At dito natin makikita na ang paghahanda ay hindi pagiging perpekto. Hindi sinabi ng Ebanghelyo na ang matatalinong dalaga ay hindi inantok. Sa katunayan, silang lahat ay nakatulog. Napakahalagang detalye nito. Ang kaibahan ng matatalino ay hindi sila kailanman nanghina. Ang kaibahan ay naghanda sila bago dumating ang sandali ng kanilang kahinaan. Para sa atin, napakagandang mensahe nito. Ang pagiging handa sa Diyos ay hindi nangangahulugang hindi na tayo magkakamali, hindi na mapapagod, o hindi na magkakasala. Ang pagiging handa ay ang pagkakaroon ng pusong marunong bumalik sa Diyos. Kaya huwag nating isipin na kailangan muna nating maging perpekto bago lumapit sa Panginoon. Kung naghihintay tayong maging perpekto bago magsimulang manalangin, baka hindi tayo magsimula. Kung naghihintay tayong mawala muna ang lahat ng kahinaan bago bumalik sa Diyos, baka habang buhay tayong maghintay. Ang paghahanda ay nagsisimula ngayon sa kung sino tayo ngayon. Maari tayong magsimula sa isang simpleng panalangin, maari tayong magsimula sa isang tapat na kumpisal, maari tayong magsimula sa pagpapatawad,
Maaari tayong magsimula sa paghingi ng tawad. Maaari tayong magsimula sa pagbabalik sa misa at sa mga sakramento. Maaari tayong magsimula sa paggawa ng isang kabutihang matagal na nating ipinagpapaliban. May isa pang mahalagang bahagi sa talinghaga. Nang maubusan ng langis ang 5 dalaga, humingi sila sa iba. Bigyan ninyo kami ng kaunti sa inyong langis. Ngunit hindi maaring ibigay sa kanila ang langis na kailangan nila. May mga bagay sa pananampalataya na hindi maaring hiramin sa ibang tao. Maari tayong ipanalangin ng ating mga magulang. Maari tayong gabayan ng mga pari. Maari tayong inspirasyonan o bigyan ng inspirasyon ng mga santo. Maari tayong suportahan ng ating pamilya at komunidad. Ngunit darating ang sandali na kailangan nating gumawa ng sarili nating tugon sa Diyos. Hindi natin maaring hiramin ang pananampalataya ng ating ina. Hindi natin maaring hiramin ang kabanalan ng isang santo. Hindi natin maaring hiramin ang relasyon ng ibang tao sa Diyos. Kailangan nating magkaroon ng sarili nating langis. At ito marahil ang napakagandang aral mula kay San Agustin. May banal siyang ina, matagal siyang ipinapanalangin ni Santa Monica, ngunit hindi sapat na banal ang kanyang ina. Dumating ang sandali na si Agustin mismo ay kailangan magsabi ng oo sa Diyos. Ang panalangin ni Monica ay maaring samahan siya hanggang sa pintuan, ngunit si Agustin mismo ang kailangan pumasok. Ganoon din tayo. Maraming tao maaring manalangin para sa atin, ngunit tayo mismo ang kailangang pumili kung bubuksan natin ang ating puso sa Panginoon. Kaya magandang itanong, kumusta ang langis ng aking ilawan? Kumusta ang aking panalangin? Kumusta ang relasyon ko sa Diyos? May sama ba ako ng loob na matagal ko nang ayaw bitawan? May kasalanan ba akong paulit-ulit na ipinagpapaliban ang pagharap? May taong kailangan kong hinga ng tawad. May kabutihang alam kong dapat kong gawin, ngunit lagi kong sinasabing bukas na. Hindi kailangan sabay-sabay nating ayusin ang lahat. Ngunit kailangan nating magsimula. Kaya nga itong word of the day, dapat handa. Ang bukas ay inihahanda sa katapatan ngayon. Hindi natin alam ang lahat na mangyayari bukas. Hindi natin alam kung gaano kahaba ang buhay. Hindi natin alam kung kailan darating ang mga pagsubok. At hindi natin alam ang araw o ang oras ng ating pakikipagtagpo sa Diyos. Ngunit may isang bagay tayong hawak. Ngayon. Ngayon maaari tayong magmahal. Ngayon maaari tayong magpatawad. Ngayon maaari tayong manalangin. Ngayon maaari tayong bumalik. Ngayon maaari tayong gumawa ng mabuti. Ngayon maaari nating punuin ang langis, ating ilawan. At marahil, ito ang sinasabi sa atin ni San Agustin ngayon. Huwag mong sayangin ang panahon sa pagtakbo palayo sa Diyos na siyang tunay na hinahanap ng iyong puso. Maaring marami tayong dinaanan, maaring marami tayong maling desisyon, maaring marami tayong taon ang lumipas na nalayo tayo sa Diyos, ngunit habang meron tayong ngayon, meron tayong pagkakataong magsimula. Hindi natin mababago ang kahapon, ngunit maaari nating ihanda ang bukas sa pamamagitan ng pagiging tapat sa Diyos ngayon. Kaya kapag dumating ang hating gabi ng ating buhay at marinig natin ang paanyaya, narito na ang lalaking kakasal. Lumabas kayo at salubungin siya. Naway hindi tayo matagpuang naghahanap pa lamang ng langis. Naway matagpuan tayong may liwanag, hindi dahil naging perpekto tayo, kundi dahil araw-araw nating piniling bumalik, magmahal, magtiwala at manatili sa Diyos. Sapagkat sa huli, ang pinakamagandang paghahanda para sa ating pakikipagtagpo sa Panginoon ay isang buhay na araw-araw na nagsasabing, Panginoon, narito ako. Hindi bukas, hindi mamaya, ngayon. Mga kapatid, ano ang isang bagay sa ating relasyon sa Diyos na
matagal nang ipinagpapaliban. At ano ang maaari nating gawin ngayon upang simulan ang tunay na paghahanda? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa mga pagkakataong ipinagpaliban ko ang iyong paanyaya. Madalas kong iniisip na marami pa akong panahon upang magbago, magpatawad, manalangin at bumalik sa iyo. Sa pamamagitan ng halimbawa ni San Agustin, turuan mo akong huwag matakot magsimulang muli. Punuin mo ng iyong biyaya ang aking ilawan at tulungan mo akong maging tapat sa maliliit na bagay araw-araw. Kapag ako'y nanghina, turuan mo akong bumangon. Kapag ako'y naligaw, akayin mo akong bumalik. At kapag dumating ang oras na tawagin mo ako, naway matagpuan mo akong handang salubungin ka na may pananampalataya at pag-ibig. Panginoon, turuan mo akong huwag ipagpaliban ang kabanalan. Tulungan mo akong maghanda, hindi bukas, kundi ngayon. Amen. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.